Tips naman po kung paano mawala ang pag-iyak ni baby kapag kukunin na siya ng ibang relative. Hello mga mommies! Naging problema nyo na rin ba ito? Yung ayaw sumama ni baby nyo and umiiyak talaga siya kapag kukunin siya ng ibang tao o di kaya naman relative nyo? Well, pag-usapan natin yan dito sa vlog na to. Kung si baby mo ay ayaw sumama sa kamag-anak mo, kapamilya mo, or even kaibigan mo, or sa new people, it is totally normal. Yes, it is normal po. It is normal that babies will off or ayaw sumama sa mga strangers or new people kasi isa itong sign na healthy ang kanyang development. Ibig sabihin, nakaka-distinguish na siya ng kakilala lang niya, yung madalas niyang nakakasama, yung babysitter niya, compare sa mga taong ngayon lang niya nakita, minsan lang niya makita. Nandi-distinguish na ni baby yung difference ng dalawa. It is a sign of healthy development. Yun po yung tinatawag na stranger's anxiety. Baby may cry, fuss, hide o kaya nakita mo na fearful siya when they encounter strangers. Usually, according sa study, nag-i-start daw to between 5 to 6 months and nagiging intense yung ganong feeling ng bata, yung in stranger anxiety, between 7 to 10 months. Ang rationale nga nito na ito na yung sign that your baby can know the difference between people they know and people they don't know. So they can see the difference. So they mostly interact lang sa talagang laging nilang nakakasama like your parents, mommy and daddy, or mga immediate family or yung regular caregiver na talagang nandyan sa kanya nag-aalaga. So ganito mami, bigyan kita ng tips katulad nga ng tanong mo kung paano ma-overcome ni baby or ma-feel comfortable siya sa mga new people. Number 1 po is give your baby time to warm up. So wag mo muna siyang ibigay sa iba, wag mo muna siyang alisin sa'yo. For example, hawak mo pa rin sila, pero didikit ka na dun sa taong gustong kumuha. Dun sa taong gustong kumuha kay baby. Like for example, your sister-in-law. Pero let your child to warm up muna. Number 2 tips po para naman sa mga relative mo na kakakita lang kay baby. Sabihan mo sila na approach your baby slowly. Dahan-dahan lang muna, huwag biglang kukunin. Laro-laruin lang muna nila habang kalong mo, kausap-usapin lang muna nila habang kalong mo, huwag muna nilang agad kukunin. Then, kapag medyo natutuwa na sa kanila si baby yun yung time na pwede na nilang kuhanin, pwede na nilang kalungin, kasi naging komportable na si baby sa kanila. Approach the baby slowly, number 2 tip. Number 3 po, ito para naman kay baby. Acknowledge your attitude towards the new people. Titingnan mo rin si baby kung talagang magiging komportable ba siya sa relative mo, sa bago niyang kakilala. At check mo din kung kailan siya magiging komportable na ibigay mo siya sa iba. Huwag mo siyang pipilitin. If ayaw niyang sumama, gusto lang niya sa'yo, it's okay. Mas lalong magwawala, mas lalong magtatantrums. Kasi ang consequence nun, kapag pinilit mo siya, the next time napupunta kayo sa ibang tao, ganun na lagi ang yung magiging attitude niya. And number 4, last tip ko sa iyo, mommy, is distract your baby. Distract them na hindi nyo mapapansin na kinukuha na pala siya or nakuha na pala siya ng relative mo na bago sa kanya. For example, laruin muna si baby bago kunin, kantahan ng mga nursery rhyme. Sa paraang ganun kasi, madidistract yung baby mo and marere-focus yung energy niya. Hindi na towards you, towards other people na. Kasi na-enjoy na nila yung company ng new people. Ayun, Mami Lay, sana nakatulong itong videos na to and tips para hindi na umiyak si baby. Lahat naman naging problema to sa mga anak natin talaga na ang hirap nilang sumama sa ibang tao, lalo na kung hindi nila madalas nakikita. Again, it is normal po, you don't have to worry. So, gawin mo lang yung mga tips na yun, malay mo makatulong, and later on, hindi na rin iiyak si baby mo sa ibang tao. Basta wag mo lang pipilitin, dahan-dahan lang. So, that's it for today's video. I hope you learned something mga mommies. See you on my next informative vlog. Bye!